10 pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Number 10. Liberia. Mula Civil War noong 2003, Ebola outbreak naman noong 2015. Ang kanilang GDP per capita ay $1,788. Ang Monrovia na kapital ng bansang ito ay kinilala ng UN na pinakamahirap na lungsod sa buong mundo. 1/3 sa mga residente lang ang may access sa mga proper toilet. Sa karaniwang kabahayan, ang mga palikuran ay di maayos ang pagkakagawa at nasisira pa tuwing umuulan. Karamihan din sa kanila ay dumudumi na lang sa mga bakanteng lote at sa dagat. 83% sa Liberian population ay mga mahihirap at nasa less than $1.2 lang ang kanilang kinikita araw-araw. Ang formal sector rate ay nasa 15% lamang at ang 32% sa population ay dumadanas ng malnutrisyon. Ang malala pa, talamak sa bansang ito ang female genital mutilation. Isa itong kagawian ng pagkuha partially o totally ng external part o ari ng mga babae. Nasa 58% to 66% ng mga Liberian women ang nabibiktima ng abusong ito na siya namang kinukundina ng United Nations. Number 9. Chad. Ang Chad ang pang-10 sa may pinakamalaking oil reserve sa buong Africa, ngunit isa pa rin ito sa mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Bakit kaya? Ang kanilang GDP per capita ay $1,787 lamang. Matapos makamit ang kalayaan mula sa bansang France, nahirapan ang Chad na tumayo sa kanilang sarili. Mismanagement, korupsyon, sigalot at harsh climate ang itinuturong dahilan dito. Higit sa kalahati ng populasyon ang namumuhay below poverty line at halos 90% ang illiterate. Malaking porsyento rin ng populasyon ang undernourished at mataas na level ng infant mortality. Ang masaklap pa, talamak rin sa bansang ito ang gender discrimination. Maliban sa mga trabaho sa loob ng bahay, tinatrabaho rin ng mga babae ang mabibigat na trabaho tulad ng pagsasaka at pag-iimbak ng tubig. Ganun pa man, naging kultura na ang paglimita sa mga kababaihan na maka-access sa edukasyon at mga training. Number 8. Malawi. Ang GDP per capita ng mahirap na bansang ito sa Southern Africa ay $1,682. Sa bansang Malawi, 85% ng mga residente ay nakatira sa rural areas at halos kaparehong porsyento rin ay nakadepende ang pamumuhay sa agrikultura. Noong taong 2015 at 2016, biglang nagkaroon ng tagtuyot at napalagay sa matinding krisis at gutom ang bansa. Ayon sa pre-pandemic data, 52% ng populasyon ay mga mahihirap, walang middle class at 25% sa kanila ang mahirap pa sa mahirap. Sa kabilang dako, ang bansang Malawi ay kabilang sa mga sentro ng diskriminasyon at pagkitil ng buhay sa mga batang albino. Ang kanilang katawan ay tinuturing na magical objects, kaya kadalasan ito'y pinaghihiwa-hiwalay at ibinebenta bilang anting-anting. Ang isang kamay halimbawa ay nagkakalaga ng $1,100 sa black market. Ang life expectancy sa bansang Malawi ay 65 years at tanging 62% sa adults lang ang nakakapagbasa at nakakapagsulat. Number 7. Niger. Ang Niger's GDP per capita ay $1,600, kaya naman 48% sa population ay mas mababa pa sa threshold of poverty. Dito ay kumikita lamang sila ng $1 per day o mas mababa pa. Ang bansa ring ito ay di nakaligtas at naging biktima rin ng tagtuyot. Nasira ang mga pananim at namatay ang mga hayop. 20% sa mga residente ang di makakakuha ng sapat na pagkain sa loob ng isang taon, kaya kumakain na lamang ng mga wild fruits, ngunit minsan ito rin ay nakakalason dahilan para sumakit ang kanilang tiyan at nagkakaroon ng diarrhea. Bukod pa rito, mahigit 20% sa mga bata ay di na nakakaabot ng 5 at sila'y namamatay na lamang. Hindi lamang yan, ang Niger ang tumatanggap sa mga refugees na biktima ng mga giyera mula sa Mali at Nigeria. Dito rin matatagpuan ang Sahara Desert na importanteng daanan ng mga migrants para makaabot ng Europe. Number 6. Mozambique. Ang GDP per capita ng Mozambique ay $1,556. 70% ng mga residente ay nasa mas mababa pa sa poverty threshold o poverty line. Ang kanilang life expectancy ay 58 years at 56% sa mga adults lamang ang nakakapagbasa at nakakapagsulat. Ang bansang Mozambique ay isa sa mga bansang pinakaapektado ng HIV. 12% ng population ay seropositive at noong 2015, aabot ng 39,000 ang namatay dahil sa AIDS. Napakasaklap ng kanilang sanitary condition at 2/3 sa populations ay walang akses sa malinis na tubig at drainage supply system. Mataas ang mortality rate ng mga batang edad 5 pababa. 147 out of 1,000 sa mga bata ay namamatay bago pa man marating ang nasabing edad. Kadalasan sa sanhi ng kanilang kamatayan ay malnutrisyon at malaria. Number 5. The Democratic Republic of Congo.
ang GDP per capita ng Democratic Republic of Congo ay $1,474. Ang cellphone na iyong hawak ngayon ay maaaring may konting lupa sa loob mula sa bansang ito. Bakit? Dahil ang Democratic Republic of Congo ay major exporter ng coltan, isang bato na may high concentration ng tantalum, mineral na ginagamit sa paggawa ng cellphones. Ganun pa man, ang mga armadong grupo lang umano ang nakakapagbenepisyo nito. 80% sa population namumuhay sa extreme poverty at ang life expectancy ay 62 years. Dahil sa gyera, 4 million na mga kabataan ang naulila. Ayon sa UNICEF, 43% sa mga kabataan ay nakaranas ng pagbagal ng paglaki. Marumi rin ang kanilang kapaligiran. Less than quarter sa population lang ang naka-access sa kanilang drinking water. Hindi lamang yan, nangyayari pa rin mapasa hanggang ngayon ang witch hunting na nagsimula pa noong medieval era. Kamakailan lang, noong September 2021, 8 sa mga kababaihan ang sinunog ng buhay dahil umano sila ay mangkukulam. Number 4. Somalia. Dahil sa civil war ay nawasak ang bansang ito at nahati ng ilang unrecognized na mga estado na siya namang nagkaroon ng sigalot sa bawat isa. Ang GDP per capita dito ay $1,374 lamang. 75% ng mga tao ay nasa mas mababa pa sa poverty line at 43% sa population ay kumikita ng less than $1 per day. Agrikultura ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao at sumusuporta sa ekonomiya. Ngunit noong 2017 din ay nagkaroon ng tagtuyot kaya't nagresulta ito sa food crisis at tagutom sa 6 million katao. Tanging 45% lang sa mga tao ang may access sa pipe water sources at ang iba ay exposed sa sakit na kolera dahil sa ang iniinom na tubig ay contaminated. Noong 2015, 1 out of 7 children ang namatay bago mag-edad 5 dahil sa gutom at di nagagamot na mga sakit. Ang life expectancy ay 56 years at gaya din sa Liberia, laganap din dito ang female genital mutilation. Sa katunayan, 97% sa mga kababaihan ang nakakaranas ng ganitong abuso noong 2005. Number 3. The Central African Republic. Sa pangalan pa lang nito, ang Central African Republic ay matatagpuan sa mismong kalagitnaan ng African continent at ang GDP per capita ay $1,127 per year. 67% sa mga residente ay namuhay sa matinding kahirapan at aabot sa 2.3 milyon katao o kalahati sa kanilang populasyon ay nangangailangan ng humanitarian aid. 40% sa kanila ay nakakaranas ng matinding malnutrisyon at meron lamang 3 doktor sa bawat 100,000 na mga residente. Ang literacy rate ay masyadong mababa na nasa 37% lamang at ang life expectancy ay nasa 53 years. Kakaunti lang ang kanilang mga gusali at sa kapital nitong Bangui, may mga parte na walang kahit tulo lang ng tubig na lumalabas sa mga gripo sa loob ng halos 5 taon na. Ikaw, mahilig ka bang mag-aksaya ng tubig? Number 2. Burundi. Matatagpuan ito sa gitna ng Sub-Saharan Africa. Ang GDP per capita ay $891. Wala itong akses sa karagatan at ang kanilang ekonomiya ay nakasentro sa agrikultura na nagre-representa sa kalahati ng kanilang GDP at nagbibigay ito ng trabaho sa 90% na populasyon. Isa sa bawat 10 Burundians ay nakatira sa kanayunan. Dahil sa bulubundukin ang bansang ito, ang mga residente ay kadalasang exposed sa mga natural disasters tulad ng baha. Ang nakakagulat pa, ang mga residente ay napakabata pa. Ang average na edad ay 17 years old at 46% sa population ay 14 years old o mas bata pa. Sa kabilang banda, kalahati sa population sa mga bata ay dumaranas ng chronic malnutrition. Ang bansang ito ay lubhang napakahirap sa puntong ang foreign aid dito ay nagre-representa sa 42% ng kanilang national income. Noong 2015 ay nahinto ang mga international donors sanhin ng political rights kaya nahati sa 50% ang national budget na lalong nagpahirap sa mga mamamayan. Number 1. South Sudan. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Naging independent country ito noong 2011. Ito ang pinakabagong bansa sa buong mundo, ngunit isa rin sa mga pinakamahirap. Ang GDP per capita ay nasa $516 lamang. Mahirap ang buhay dito dahil walang kuryente sa mga kabahayan. Bihira lang ang sapatos dito, kaya karamihan ay naglalakad na walang sapin sa paa. 90% sa populations ay kumikita lamang ng less than $1 per day at ayon sa United Nations, 76% ng population ay nangangailangan ng humanitarian aid. Karamihan sa mga tao ay nakatira sa maliliit na mga villages na pinatayuan lamang ng maliliit na mga bahay. Dahil sa matagal at matinding revolutionary war at civil war na nangyari 2 taon makalipas, mas marami ang populasyon ng mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Di na nakapagtataka na uso dito ang polygamy. Ang lalaki ay mayroong asawang 4 hanggang 5. Pagdating sa kalusugan,
13 out of 100 children ay namamatay bago pa man makaabot sa edad na 5. Mataas din ang kanilang maternal mortality rate. Dahil sa mga sirkumstansyang ito, di na nakakagulat na 26% lamang sa mga Sudanese ang nakakapagbasa at nakakapagsulat.